Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, February 14, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Looking ka ba for true love online? Careful sa matatamis na salita. Baka love scam na yan! Rat member sa UP Diliman, tumakbong hubot-hubad, ipinapanawagan, malinis na halalan. Ngayong Valentine's Day, my forever. Lolo't lola kasama sa mga sweet couples sa sabayang kasalan. Sa sports, men's curling team ng Pilipinas, wagi ng ginto sa Asian Winter Games. Sa showbiz, Nations Girl Group BINI, bagong single, inilabas na. At captured on camera, kayaker sa Chile, tinikman ng balyena, nakasurvive ba? Magandang gabi. Ngayong Valentine's, mga ka-A to Z, hindi po exempted ang araw ng mga puso sa naglipa ng mga love scam. Ang aakalain mong true love sa online dating apps, modus pala para manghuthot ng pera. Ayon sa Cybercrime Investigation Center, umaabot sa 5 kada linggo ang bilang ng love scam cases noong 2024 at mas dumarami pa ito ngayong taon. May balitang A to Z si Kim Salinas. Sabi niya, good morning, kumusta ang trabaho mo, kumain ka na ba? Matatamis na mga pananalita, mga galawang mapapaibig ka nga naman talaga, lalo na kung naghahanap ng pagkalinga. Iyan ang naranasan ng nakilala naming dating OFW na itatago natin sa pangalang Ina na muntik ng mabiktima ng love scam. Kwento niya, halos mag-iisang buwan silang magka-chat sa isang dating app nang nakilala niyang umano'y Norwegian na retiradong sundalo. Sa umpisa kasi sir, hindi ko naman talaga yung ma-scam ako sa kanya kasi mabait po siya eh. Yung kinatapusan na mga 3 weeks siguro, nanghingi siya ng ng pera kasi may emergency daw ganyan. Yung account daw niya na hold. Just hindi daw siya maka-open. Kailangan niya ng ganyang halaga para ma-open daw yung account niya. Hiningan siya ng 20,000 pesos at nang wala siyang maibigay agad, ay inutusan pa siyang mangutang sa kanyang employer at tila nagagalit na ito sa kanya dahil hindi na siya sumasagot sa mga chat nito. Dito na siya kinutuban na posibleng manloloko ito kaya agad niyang binilak ang umano'y Norwegian at dinilit ang app. Isa lang si Ina sa mga Pinoy na muntik ng mabiktima ng love scam modus. Ang naitalang data ng PNP Anti-Cybercrime Group regarding sa love scam noong 2024 ay 72 cases. And ngayong 2025 ay meron na pong 8 cases. Ang pinaka bata na or youngest na biktima ng love scam ay 21 years old. And ang pinaka matanda naman po ay 74 years old. Ayon naman sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, madalas na biktima ay yung tinatawag na lonely hearts. Mga middle-aged to matatandang babae, maabot din ng milyon. Kasi papatak-patak yung hihingin sa kanila eh. Kawawa naman. Talagang akala nila yun na, palibasa single. We were averaging 5 to 6 a week noong 2024 after New Year. So nag-peak siya sa 16. Marami tayong biktima ng 2024. Payo ngayon ng otoridad sa publiko para hindi maloko ng online love scammers. Huwag kayo maghanap ng inyong magiging jowa, ka-date online. Iwasan po natin na makatanggap ng mga messages na nililigawan kayo ng hindi nyo kilala. Malamang ito ay ang intention ay para hututan kayo ng pera nyo. Mahirap na nilang magbakasakali sa mga hindi kilala online dahil sa halip na pag-ibig ay baka perwisyo ang maranasan sa buhay. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Personal na nagtungo sa National Bureau of Investigation si Jelly Au matapos ang naranasang pang-aabuso umano mula sa fiancé na si Jam Ignacio. Ayon sa NBI, ibinahagi at ipinaliwanag ng biktima ang lahat ng ginawa sa kanya ng kanyang partner dahilan para mas lalong maging buo ang ebidensya. Kakasuhan ni Jelly ang kanyang nobyo dahil sa pananakit nito. Sa ngayon, wala pa munang inilalabas na pahayag
ang kanyang notebook. Ngayong Valentine's Day mga ka-A to Z, nakapagbigay na ba kayo ng flowers o chocolate sa inyong special someone? O kaya pass ba muna dahil mahal ang magmahal? Huwag malungkot dahil ayon sa maraming Pinoy, may iba naman pong paraan para maipakita ang pagmamahal sa inyong partner nang hindi kailangang mabutas ang bulsa. May report si Ace Cruz. Ilang linggong pinag-ipunan ng 21-year-old na si Cyril ang pambili ng regalo para sa kanyang girlfriend ngayong unang celebration nila ng Valentine's Day. Papasok po sa school, like bibigyan ng magulang ng baon, pero di po gagastusin. Kasi po may pinag-aandaan po ng sa Valentine's Day po. Mahalagaan niyang may padamang pagmamahal ngayong araw ng mga puso. Kung mahal mo naman po yung isang tao, syempre pagtsatsagaan mo naman din po. Di naman din po kasi may iwasang gumastos sa taong mahal mo. Ngayong mismong araw ng Valentine's Day, tumaas ng 50 pesos ang presyo ng bawat piraso ng pulang rosas na dating 100 pesos lang nitong mga nakaraang araw. 400 pesos naman ang bouquet na may tig-isang sunflower mula sa dating 350 pesos. Pero kung malaki-laki ang budget, may bonggang bouquet na tig 1,000 pesos o higit pa. Pero mahal nga bang magmahal? Hindi po. Medyo, pero talaga magastos. Pero sina Jonathan at Cara, na 3 taon na mag-asawa, hindi naniniwalang mahal ang magmahal. Hindi. Kasi kahit sa mga simpleng bagay, mapapakita mo naman, di ba? Lalo na pag magkasama lang kayo, okay na yun. Dahil kung tutuusin, pwede nilang mag-date o magkaroon ng quality time nang hindi gumagastos gaya ng ginagawa nilang paglalaro ng badminton sa park. We have to spend time together talaga. Kahit sa mga weekdays, sobrang busy sa work. Napag-usapan namin yung mga bagay-bagay, yung mga problema namin. And syempre, yung relationship namin is talagang nagiging solid siya. Ganun. Kaya malaking tulong to. Patunay ang survey ng Social Weather Stations o SWS noong December 12 hanggang 18, sa higit 2,000 respondents na acts of service ang nangunguna sa paraan ng 67% ng Pilipino para maipadama ang kanilang pagmamahal sa kanilang partner, gaya sa pamamagitan ng pagluluto, pagtulong sa gawaing bahay at iba pa. Pumangalawa naman ang words of affirmation at quality time na parehong may 51% habang panghuli ang physical touch na may 29% lang. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Love is in the train. Sinurpresa ng pamunuan ng LRT2 ang ilang pasahero sa Antipolo Station ngayong araw ng mga puso. Personal na namigay ng Valentine's gifts tulad ng rosas, toothbrush, alcohol at iba pang regalo si LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera at kanyang team sa mga papasok na pasahero. Paraan daw nila ito para ipakita ang pasasalamat sa mga pasahero. Marami sa mga pasahero natin na nabigyan biglang ang sarap ng mga ngiti nila sa mukha. Yun naman yung objective natin today, na magbalik tayo ng konting kasiyahan sa ating mga pasahero na tumatangkilik sa Line 2 ngayong araw ng Puso. Tumakbo ng hubot-hubad para sa tradisyonal na Oblation Run ang 10 miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity sa University of the Philippines, Diliman. Sa taong ito, kaakibat ang mensahe sa mga Pilipino na huwag ipagbenta ang kanilang mga boto sa nalalapit na halalan. May balitang A to Z si Ian Maghanon. Dumadagongdong na mga tunog ng tambol mula University of the Philippines Diliman Pep Squad ang sumalubong sa tradisyonal na Oblation Run ngayong Biyernes. Siksikan ang tapat ng Palma Hall sa pagdating ng mga estudyanteng nakiisa sa aktibidad. Ngayong taon, 10 mga miyembro ng Alpha Phi Omega Grand Fraternity ang tumakbo ng hubot-hubad. Sabay ito sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso ngayong Biyernes. Ang ilang estudyante, inabutan pa ng mga pulang rosas ng mga tumakbo. Very honored. Very honored. Thank you lang po kasi parang hindi ko in-expect. Kasi dumaan po sila sa 3rd floor, doon po kami nanonood. Pero may mas malalim na mensahe ang kapatiran. Yan ay ang bigyan ng Voters Education Program ng Commission on Elections ang mga estudyante sa senior high school level. Kasabay niyan ang panawagan kontra sa nakasanayang vote buying. Bumoto ng tama. Tapusin na natin ang makalumang sistema.
Hanggang ngayon kasi, alam naman natin, nagkakabentahan pa rin. Pero at the end of the day, dapat nating isipin kung ano yung kung sino ang mas karapat dapat at kung ano ang mas tama para sa kinabukasan natin. Nakiisa rin sila sa panawagang patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Confidential funds, ang death threats through a simple video, lahat po yun ay mga bagay na palagay namin na hindi dapat baliwalain. Palagay namin na hindi tumutugma sa aming prinsipyo at kailangan pong mapanagot. Taong 1977, inumpisahan ang taunang Oblation Run bilang protesta ng kapatiran laban sa martial law ng Marcos Sr. Administration nang ipagbawal ang pelikulang Hubad na Bayani. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. No comment ang Malacanang sa mga bago na namang patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa talumpati ni Duterte sa proclamation rally ng PDP laban nitong Huwebes, tahasan niyang sinabi na gumagamit umano ng ilegal na droga ang Pangulong Marcos at binatikos pa niya ang mga pangakong hindi natupad tulad ng pagpapababa ng presyo ng bigas. Tikom naman ang palasyo sa mga patutsada ni Duterte. Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Senate President at Chief Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile sa kanyang ika-100 at isang kaarawan ngayong February 14. Ayon kay Marcos, hindi lang saksi kundi aktibong tagahubog ng kasaysayan si Enrile dahil raw sa patuloy na pagbibigay nito ng talino at gabay sa mga naging pangulo kabilang siya mismo. Pinagdiriwang din ni PBBM ang kaarawan ni Enrile na tumapat sa araw ng mga puso. Nasagip ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang 34 na Indonesian mula sa isang gusali sa Pasay City. Ayon sa ulat, sa pilitang binihag ang mga biktima ng dalawang Chinese employer para sa trabaho na may koneksyon umano sa Pogo. Pero napag-alaman na hindi sila pinapasahod. Naaresto na ang dalawang suspect at kakasuhan ng criminal charges ng ahensya. Nakikipag-ugnayan naman na ang PAOK sa gobyerno ng Indonesia para sa posibleng repatriation ng mga biktima. Doon sa 34, may 13 complainants. And they have identified the Chinese boss, yung lesbian, at saka yung kanyang kasama na lalaki. Yung lalaki naman ay ang kanyang admin officer pala, yung tagapasahod. Sinalakay ng otoridad ang isang kumpanya sa Barangay La Mesa, Calamba City, Laguna na pinaghihinalaang Pogo Hub at pinamamahalaan ng mga Chinese national. 3 Chinese at 23 Pilipino ang dinatnan ng Laguna Police, katuwang ang CIDG nang pasukin nila ang opisina ng Butte Technologies Corporation sa Calamba. Ayon sa ulat, 2 taon nang pinaghihinalaan ng Chinese national na namataan sa naturang opisina. Sa nangyaring raid, napag-alaman ring walang mga kaukulang dokumento sa pagnenegosyo ang naturang kumpanya, maging ang mga naturang Chinese nationals. Tiniyak naman ni PAOK Chief Yusek Gilbert Cruz na imbestigahang mabuti ang mga naarestong empleyado at susuriin ang mga gadget na nakuha sa lugar upang malaman kung may mga scamming activity na ginagawa ang mga ito. Ngayong Valentine's Day, sintamis ng tsokolate ang kilig na hatid ng ilang celebrities na sinurpresa ng kanilang loved ones. Gaya na lamang ng basketballistang si Kai Soto na from court to the heart ang peg nang ulanin ng surprise ang kanyang girlfriend na si Rere Madrid. Isang bouquet of roses at sandamakmak na heart balloons lang naman ang hatid. Samantala, hindi rin nagpatalo ang professional surfer na si Philmar Alipayo na pumitas pa ng puso ng saging at inilagay kasama ng mga bulaklak para iaalay sa fiancé nitong si Andy Eigenman. Kilig naman si Andy sa sweet surprise na yan ni Philmar. Kamakailan nga lang nang magkaayos ang couple matapos mag-trending dahil sa hindi umano nila pagkakaunawaan. Well, stay in love, lovebirds, this love season. Susunod, mahigit 50 magkasintahan, sabay-sabay na I do sa Kasalang Bayan sa San Juan ngayong V-Day. At sa sports, men's curling team ng Pilipinas nagkamit ng ginto sa Asian Winter Games. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Dinaluhan ng mahigit 50 magkasintahan ang kasalang panlunsod ng San Juan City ngayong February 14, Valentine's Day. Tiniyak naman ni Mayor Francis Zamora na hindi raw bahagi ng pangangampanya ang naturang okasyon at pamamahagi ng 5,000 pisong cash gift sa mga kinasal. Alamin yan sa balitang A to Z ni Naomi Almojano. It's never too late to fall in love again and again. Iyan ang pinatunayan ng 59 na couple na nagpakasal sa taunang kasalang panlunsod ng City Government ng San Juan kasabay ng pagdiriwang ng Valentine's Day. Mismong si San Juan Mayor Francis Zamora ang nag-officiate nito at nagpatunay sa mga marriage certificate. Till we're gray and old, ika nga ang mantra ng mga kinasal, lalo na si Nanay Lea, 57 anyos at 64-year-old na si Tatay Florentino. Parehong biyudo't-biyuda na ang dalawa sa kanilang mga unang asawa. Noong ko pa po gusto magpakasal, naaya ko na po siya. Gusto niya rin naman po kaso siyempre may mga hindrance tayong nangyayari. Andiyan dyan yung meron na tayong pangpakasal, kaso meron tayong pinapaaral. Kaya ako nagpakasal kasi nakita ko siyang masipag, makapag-alaga ng mga anak namin. Tanda raw ito na hindi hadlang ang edad o anumang pagsubok kung nais pagtibayin ang pagsasama. Ingatan niya lang yung sarili niya para mahaba pa kami magsasama. I love you rin, Daddy. Ganun din po ako. Sasama na rin po kami. Hanggang kamatayan na. Malaking tulong daw ang libreng kasal na ito ayon sa marami dahil hindi na nila inintindi pa ang bayad sa simbahan at reception na kadalasang 100,000 ang ginagastos. Nakatanggap pa nga ng cake at 5,000 piso ang bawat kinasal. Pero pagkaklaro ni Mayor Zamora, hindi ito pamumulitika ngayong panahon ng eleksyon. Sumusunod po tayo sa guidelines ng COMELEC. Kung mapapansin nyo, kami po, personally, our team, wala kayong makikitang any pre-campaign posters. Kada taon at tuwing araw ng mga puso raw naman kasi isinasagawa ng lokal na pamahalaan ng San Juan ang kasalang panlungsod para bigyan ng pagkakataon iyong mga magpartner na hindi pa afford ang magarbong kasalan na mag-isang dibdib ng libre. Para sa balitang A to Z, Naomi Almojano. Naglayag na papalayo ng Bajo de Masinloc sa Zambales ang monster ship ng China o yung pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo ayon sa Philippine Coast Guard. Ayon kay PCG Commodore J. Tariela, nakita ang China Coast Guard Ship 5901 na nasa 164 nautical miles mula sa Cabra Island, Mindoro. Posibleng tuluyan na itong lumabas sa West Philippine Sea o pumasok sa exclusive economic zone ng ibang bansa. Gayunpaman, nananatili pa rin ang 2 Chinese vessels sa paligid naman ng Bajo de Masinloc. Patuloy namang nagbabantay ang PCG sa lahat ng galawan sa karagatan. Handa raw makipaglaban sa West Philippine Sea si Senator Ronald Bato de la Rosa para patunayang hindi siya pro-China. Ito ngayon ang reaksyon ng senador sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may China, pro-Pogo at may koneksyon sa madugong Oplan-Tokhang ang senatorial slate sa poder ng PDP laban. Ani de la Rosa, handa siyang mamatay, sumugod sa karagatan at makipagyera kung sinasabing siya'y pro-China. Sa ibang balita, nasamsam ng Bureau of Customs ang mahigit sa 30 mga mamahaling luxury cars na nagkakahalagang 1.4 billion pesos at posibleng ipinuslit sa bansa. Na-trace ng Customs Intelligence and Investigation Service ang mga sasakyan sa 2 warehouse sa Pasay at Parañaque City matapos makatanggap ng tip. Hinala ng Customs, posibleng konektado ang mga sasakyan sa Pogo. Makikipagtulungan naman ng BOC sa LTO sa pagbeberipika ng rehistro ng mga hinihinalang smuggled vehicles. Nung nag-serve kami ng letter of authority, may inabutan kami rito ng 3 foreign nationals, 2 babae, 1 lalaki, na nandito sa office niya. Yung 2 is Chinese, then yung 1 babae is Vietnamese.
Mga ka-A to Z, naghahanap pa rin ba kayo ng pelikulang papanoorin sa movie night ninyo ng inyong Valentine's date ngayong gabi ng mga puso? Worry no more dahil streaming na sa Netflix ang highest-grossing Filipino film of all time na Hello, Love Again na siyang pinagbibidahan ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Within your reach na ang storya ni Joy at Ethan na for sure magdadala ng luha, kilig at tuwa at makakarelate ang nakararami. November nakaraang taon, pumalo sa 1 bilyong piso ang kinita ng pelikula. Ang kauna-unahang Filipino film na kumita ng ganito ilang linggo lang matapos ang first showing. Galing ng Pinoy sa China. Sinong mag-aakala ng isang tropical country tulad ng Pilipinas na never nakakita ng snow pwedeng magginto sa Winter Games? Kaya naman talagang nakakabilib ang historic victory ng Team Philippines men's curling team matapos makopo ang gold sa 9th Asian Winter Games sa Harbin, China. Natalo ng mga Pinoy athletes na sina Mark Angelo Pfister, Alan Beat Frey, Christian Patrick Haller, Enrico Gabriel Pfister at Benjo de la Armente na pawang ipinanganak sa Switzerland sa mga Filipino mothers ang Team Korea sa score na 5-0. Ito po ang first medal ng Pilipinas sa naturang palaro. Ito rin ang pinakamataas na placement ng Southeast Asian athletes sa kasaysayan ng Winter Games. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Nations Girl Group BINI, much-awaited single, inilabas na. At Heart Evangelista, pinatunayang age is just a number sa kanyang 40th birthday. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Inilabas na nitong Huwebes ng gabi, February 13, ang pinakabagong single ng BINI, ang Blink Twice, na trending ngayon sa social media. At Heart Evangelista, looking young pa rin sa pagdiriwang ng kanyang ika-40 kaarawan. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. If you like me, blink twice, Hype na hype ang selebrasyon ng Valentine's Day ngayong araw ng Biyernes dahil ang most awaited new single ng Nations Girl Group na BINI na Blink Twice inilabas na nitong Huwebes, February 13. We're definitely feeling the heart season dahil sa nakaka-inlove na lyrics ng kanta na siguradong approve ang group sa madlang people. Sabi nga sa kanta, if you like me, blink twice. Very colorful at futuristic ang datingan ng music video. Production design pa lang, world class na. At ang music video, umani na agad ng more than 1 million views in less than 24 hours. Panalo talaga! Todo handa na rin ng BINI sa pagsisimula ng kanilang BINIverse World Tour Philippines na gaganapin ngayong Sabado, February 15 sa Philippine Arena. Samantala, stunning at 40 but looking 20 pa rin ang fashion icon at actress na si Heart Evangelista na nagdiriwang ng kanyang ika-40th birthday ngayong Valentine's Day. Sa Instagram, proud na flinex ni Heart ang ilang snaps na kuha ng photographer na si BJ Pascual para sa kanyang birthday photoshoot na may kalakip na caption, #Becoming 40 is just 20. Ageless talaga ang beauty ni Heart na talaga namang mapapasana all ka na lang. Ilan pa sa mga celebrity at kilalang personalidad na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ay ang Queen of All Media Chris Aquino at dating Senador Juan Ponce Enrile. Maligayang kaarawan po at Happy Valentine's! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kakaiba po ang balitang ito. Muntik nang lamunin ng isang balyena o humpback whale ang isang kayaker na ito sa bansang Chile sa kasagsagan ng kanyang pagsasagwan sa dagat. Sa video, kita na mistulang nalunok ng dambuhalang humpback whale ang kayaker habang namamangka.
Habang siya'y nilalamon ng balyena, maririnig pa sa video ang ama niya na kalmado siyang pinapayuhan. Swerte naman dahil agad ding pinakawalan ng balyena ang kayaker sa kabila ng pag-aakalang ikamamatay na ito ng biktima. Wala namang pong nasaktan sa insidente. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes, araw ng mga puso, ay mula sa naturalist at essayist na si Henry Thoreau. Ang sabi niya, walang lunas sa pag-ibig, kundi ang higit pang umibig. Wow! At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula, kung maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy Valentine's Weekend!